our best glad offering to Jesus? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Pwede bang sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, good morning? Ayan. Sino po dito yung masaya today? Amen. Today we are going to declare the freedom that we have in the Spirit of Jesus. Amen. Today we are going to break all the chains because right now the joy is rising in this place. Amen. 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 Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. We declare, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace. There is peace. There is love. And there is joy. It is for freedom. It is for freedom. You set us free. It is for freedom. You set us free. What we declare? I'm free. I'm free. I'm free. But I'm free. Yeah. Come on, church, we sing, we will dance. We will dance in your freedom, dance in your liberty. We will dance in your freedom, dance in your liberty. Now we're gonna walk in your freedom. We will walk in your freedom, walk in your liberty. We will walk in your freedom, walk in your liberty. Come on, sing, there is peace. There is peace. There is love, and there is joy in this place. We sing to you, Jesus. It is for freedom. It is for freedom. You set us free. It is for freedom. You've set us free. Yeah. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. We declare I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Where the Spirit of the Lord, we declare, There is freedom. where the Spirit of the Lord. There is freedom. One more time we sing, where the Spirit of the Lord is. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is. There is freedom. Let's sing, there is peace. There is peace. Go on, we share love. There is joy. It is for freedom. You've set us free. It is for freedom. You've set us free.
Spirit of the Lord is there is freedom. Amen, amen. The reason kung bakit po tayo merong freedom ngayon ay dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating lahat. Amen. Amen, amen. Also, we'd like to greet everybody who's worshiping with us online. If you can all stand, lift your voices, lift your hands. Jesus will definitely love it. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. Father's only Son. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, worship. 'Cause you lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, all you've done. Just we sing, 'cause you came near, 'cause you came near from the everlasting, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again.
Yes, Lord, we worship you, Father God, in this place. Because right now we are celebrating you, for you are a risen King. Lord, we are ready to magnify your holy name in this place. We come now before you with open hearts, Father God. In the darkness, we were waiting without hope, without life, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. We sing praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Come on, we sing praise the Father. Praise the Father, praise the Son, we live. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for God, for the Lamb conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the sons of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of hope shall not need, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, sing praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. We will praise. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. We sing praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the. We see that again. We sing praise the Father, praise the
Praise your spirit. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise forever. Praise forever to the King. Praise forever. Praise forever to the King of Kings. Amen, amen. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Lahat ay tumayo para po sa ating tawag ng pagsamba. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa magandang umagang ito na kami po ay iyong binigyan ng magandang araw, O God. Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan na kami ay binigyan mo ng magandang pangangatawan at salamat sa iyong mga anak na nagbigay ng oras para ikaw ay purihan at pasalamatan. Salamat po sa mga taong patuloy na nagpupuri at naglilingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na maramdaman ka namin ngayon, maranasan ka namin ngayon, at patuloy na hipuan ang aming mga puso, anuman ang laman nito, Panginoon, na hindi ka nais-nais para sa iyo. Tulungan mo kaming maging katulad mo, na punuin ng pag-ibig ang aming mga puso. Dalangin namin, Panginoon, sa iyong mga anak na ngayon ay wala pa. Dalangin namin na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Punuin mo nawa, Panginoon, ang church na ito ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Salamat po sa bawat anak mo na patuloy, Panginoon, na hindi nila tinitingnan anuman ang sitwasyon ng bawat isa, bagkus ang pagmamahal ay patuloy nilang pinaparana sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na aming madama. Yakapin mo kami, O Lord, na anumang mensahe na aming marinig ngayon, ay itatak mo ito sa aming isip at puso, O God, upang ito ay magamit namin sa pang-araw-araw at patuloy kaming magpakumbaba sa mga taong patuloy na nagpaparamdam sa amin na wala kaming halaga. Kaya maraming salamat at patuloy kang at ikaw po ay laging mapagpatawad sa amin. Kaya salamat po sa iyong bugtong na anak na patuloy, Panginoon, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa iyong anak. Kaya salamat po. Ito po ang aming tanging dalangin sa pangalan ni Jesus at Diyos naming tagapagligtas. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, so pwede po ba tayong ngumiti ng pinakamatamis nating ngiti? Ayan, kahapon po doon po sa aming training, shinare po doon ng isa sa mga tagapagsalita na yun daw po talagang mga ngiti natin nakakapagpasaya ng mood ng mga tao, lalo na yung mga parang feeling nila hirap na hirap silang bumangon kanina. Pero pag nakita po nila yung ngiti ng kanilang mga kasama sa church, talaga naman pong nagli-lift yun ng mood. So today po, I'm covering Pastor Jeff and Kuya Dek para po sa mga mahahalagang announcement ng ating church. So ilabas na po ang ating mga calendar dahil papalapit na po yung mga activities para sa ating Holy Week schedule. So uunahin ko pong i-announce. Gusto ko pong munang tanungin kung meron po ba tayong special guests or mga first-timers dito sa ating church ngayon. Meron po ba? Pwede po ba naming i-request na tumayo? At syempre, gusto po namin i-acknowledge yung presence ng family ni Bishop Joey. Nandito po sila ngayon. Ayan. Welcome po sa ating CSF family. And also, meron po bang magbe-birthday ngayong linggong to? Bukod sa kay Ate Pia na birthday talaga today. Ayan. So, batiin po natin siya later sa ating kamayan. Yung pong mga magsa-celebrate this coming week, happy birthday po. Sana po ay paulanan kayo ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At kung meron naman pong nagsa-celebrate ng kanilang anniversary, nakikiisa po ang CSF sa inyong celebration. So, moving forward po, nais ko pong ibahagi yung schedule natin for Holy Palm Sunday. Next week po yon, April 13. Again, 9 a.m. po ang ating pananambahan. Monday, Thursday, ito po ay gaganapin sa April 7. So, ito po ay April 17. 5 p.m. po tayo magkikita-kita dito sa ating church kung saan po natin gaganapin ang ating Last Supper. Tapos po, the following day, magkikita-kita po tayo ulit, April 18, 9 a.m. para po sa ating Good Friday service.
So, ano po, mega bonding po tayo dito. And of course, magpapahinga lang po tayo ng Saturday. Magkikita-kita po tayo ulit ng Easter Sunrise Service. Anong oras po yung nakikita niya sa ating screen? 5 a.m. So, wag po kayong magpupudayat ng Sabado de Gloria, ha? Kasi po, magkikita-kita po tayo dito ng 5 a.m. Pagkatapos po, yun na po yung sama-sama nating pananambahan. Wala na po tayong 9 a.m. Ang mga nanay, wala pong dahilan para mag-alala dahil dito na po natin gagawin sa ating church ang ating breakfast in celebration po sa ating Easter. Okay, so ulitin ko lamang po. Thursday, 5 o'clock. Tapos kinabukasan po, 9 a.m. tayo magkikita-kita. And April 20, yun po yung Easter Sunrise Service. 5 a.m. po tayo dito sa ating church. Sa Easter Sunrise Service, doon din po natin dadalhin yung ating mga prayer and fasting offering. So, mamaya po pag uwi natin, medyo kumustahin po natin kung religiously ay nakakapag-shoot po ba tayo ng ating mga fasting offering. Yun lamang po muna. And again, ang inyo pong lingkod ay humihiling ng mabilis at maikling meeting sa executive ng ating church to approve lamang po yung upcoming activity natin for May 11. Mabilis lamang po ito. Kailangan lamang po nating i-discuss yun pong ating gagawin para sa May 11 para po next week ay ma-post na rin po natin yung schedule na yon. Also, yun pong ating mga social media accounts. Siyempre, patuloy po nating i-like, i-share, at i-follow yung ating mga social media accounts. We are so blessed to have yung team po na patuloy na committed sa paggawa at pag-edit, pagpo-post ng mga ganap natin dito sa church para tayo po ay palaging updated. Wala po tayong excuse kasi meron pong Instagram, meron pong Facebook, sinesend pa po sa group. At also, maging excited din po tayo. Tayo po ay nasa last 8 nights na lamang po ng ating pray kung saan po nagsasend ng prayer focus. And then on the last night po, magsasend po ako ng summary ng lahat ng prayer focus natin nang sa ganon po ay ma-review po natin kung tayo po ay nakasunod dun sa ating every night na prayer. So maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magbatian, magkumustahan. God bless us all. You
Mula po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 10 at 11, ganito po ang sinasabi. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ito po ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Thy
Isang mapagpalang araw sa inyong lahat na naririto sa loob ng sanctuary ng Christian Solidarity Fellowship at gayon din sa mga sumusubaybay sa ating worship through online. At ito ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Kanina po ay binasa sa atin ni Ate Lenny yung bahagi ng kwento tungkol sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Sa batas ni Moises, sino mang babaeng mahuhuli sa akto ng pangangalunya ay maaaring patayin ng mga tao sa pamamagitan ng pagbato. Napakasakit yata ng kamatayan nun, ano? Babatuhin ka ng mga tao hanggang sa ikaw ay mamatay. So yun po ay napakalupit na batas na handa ng ipatupad ng mga tao, and ironically, sa pangunguna ng mga religious leaders laban sa kahabag-habag na babae. Ito pong kwentong ito ay parang isang TV drama o telenovela na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng mercy o compassion. Sa Tagalog, habag o awa, pero sa akin, ang pinakamagandang translation ng mercy na mas malalim ang kahulugan ay ang salitang kagandahang loob. Sa ating mga Pilipino ay napaka-importante nung loob, di ba? Marami sa atin mahilig kumain ng lamang loob, pero hindi yon. Di ba? Masama ang loob, magaan ang loob, mabuting loob, di ba? Napaka very deep sa atin ang meaning nung salitang loob. Ang pagtatagpo ni Jesus at ng babaeng nahuli sa pangangalunya ay tinawag ni Saint Augustine na miseria et misericordia. Ang pagtatagpo ng pagdurusa at pagkahabag. Kapag nagtagpo sa ating kalooban ang damdamin ng pagkahabag at ang realidad ng isang taong nagdurusa, gagawin din natin ang ginawa ni Jesus. Ayon kay Webster, the word mercy has the following meaning or definition. Forbearance from inflicting punishment on an adversary or a lawbreaker. So yung mercy o compassion, ito ay yung hindi pagpapataw ng parusa sa isang kaaway o sa isang lumabag sa batas. The compassion that causes one to help the weak, the sick, or the poor. Alam nyo sa Christian tradition, yung mercy o compassion o habag o kagandahang loob ay tinatawag na cardinal value. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay Kristiyano kung wala kang nadaramang habag o awa sa isang taong nagdurusa. Pero alam nyo, mayroong mas malalim na biblical definition ang mercy. Pag-aralan natin ang tatlong salitang ginagamit ng Bible upang tukuyin ang may kinalaman sa mercy o habag. Number 1, hesed. It means loving kindness, a deep, enduring, and covenantal love and loyalty. Ito po yung
pagkakaroon ng kahabagan na dikta ng pagmamahal. Isang malalim at sinumpaang pagmamahal at katapatan. Merong magandang sinabi ang theologian na si John Oswald. Sabi niya, Hesed is a completely undeserved kindness and loyalty. So yung tumatanggap ng Hesed ay tumanggap siya ng kabutihan na hindi naman siya karapat-dapat na tumanggap nito. Doon sa Isaiah 54:10 sa Old Testament ay ganito ang sabi, sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob, ginamit yung salitang kagandahang loob, referring to mercy, ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Ito po ay Old Testament. Dito sa kasaysayang ating pinagbulay-bulay ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa 1:8-7, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa Kanya. That is Hesed. Ang mga religious leaders ng panahong iyon, particularly ang mga scribes and Pharisees, ay mabubuting tao. Naniniwala kayo sa akin? Yes. Sila po ay mabubuting tao, pero bakit handa silang pumatay sa marahas na pamamaraan ng isang walang kalabang-labang babae? Bakit kaya? Bakit kaya merong mga taong tinuturing naman nating mabuti ay merong kakayahang gumawa ng ganito? Yung wala ng mercy. Kasi ang paniniwala nila, sila ay mabuti at ang babaeng ito ay makasalanan, salot ng lipunan at wala ng pag-asang magbago. Pag gano'n ang naramdaman natin, wala tayong madaramang habag sa ating puso. Alam nyo, ito po ay tinawag ng American psychologist na si Philip Zimbardo na Lucifer effect. Sabihin nyo nga, Lucifer effect. Parang natatakot kayo Alam nyo, sa Biblia, kilala natin si Lucifer. Kilala nyo siya? So si Lucifer po ay hindi nilikha ng Diyos na masama. Walang nilikhang masama ang Diyos. Si Lucifer, in fact, ay pinakamaganda, pinakamaliwanag sa lahat ng mga anghel sa langit. Kaya lang ang problema, si Lucifer ay nagrebelde sapagkat gusto niyang maging kapantay ng Diyos sa kapangyarihan. Kaya siya po ay pinalayas sa langit. Dahil sa tinatawag na Lucifer effect, ang isang taong mabuti maaaring gumawa ng masama dahil sa hawak na kapangyarihan, dahil sa pakikiayon sa umiiral na kultura, at dahil sa pagturing sa iba na may mababang pagkatao. So tatlong bagay yan. Kung bakit kahit na ikaw ay dating mabuti, ay maaaring mawalan ka ng habag sa iyong kapwa at gumawa ka ng mga bagay na karumal-dumal. Una, pag nagkaroon ng kapangyarihan. Halimbawa daw, ang isang taong merong malasakit at merong pagkahabag sa mga bilanggo. Posible daw na yung taong yan, kung gagawin mong gwardya sa bilangguan,
ay magiging malupit doon sa mga bilanggo dahil doon sa hawak niyang kapangyarihan. So pwede rin na kahit na ikaw ay dating mabuti, pero yung kultura na kinalakhan mo, iba ang klase ng pamumuhay, abay matututo ka rin doon, magiging kagaya mo sila. Pero ito pong pinakahuli, ang pinakamatindi. Kapag tinuring mo ang iba na mas mababa sa iyo ang pagkatao. Halimbawa, kung iniisip mo na ang isang adik ay makasalanan, walang kwenta, at kailangang maialis sa lipunan, kailangang patayin yung adik na yon sapagkat yon ang dumadaloy sa iyong isip, sa iyong puso, yung adik na yon, kahit iyon ay ipapatay o kahit ikaw ang pumatay doon, wala kang mararamdamang habag o kaya'y anumang diwa ng guilt. Alam niyo mga kapatid, Lucifer effect, that's the philosophy of extrajudicial killings. Mga adik, mga salbahian, mga salot ng lipunan, pagpapatayin yan. So kapag yun ay namatay, kung meron kang Lucifer effect, wala kang nadaramang habag, sa halip, natutuwa ka pa. Second word, Hanan. It means gracious favor of the superior to the inferior because of covenant love. Ito po yung pagbibigay ng pabor ng isang nakatataas sa isang nakakababa dahil doon sa kanyang sinumpaang pagmamahal. Ipinakita ito ng Diyos na manlilikha sa sangkatauhang kanyang nilikha. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya ang lahi nito. At ang Diyos ay naging tapat sa kanyang pangako sa mga Israelita kahit ng mga Israelita ay patuloy na naging mapangahas at hindi tapat sa kanya. He remains faithful to the Israelites despite their unfaithfulness. God remains faithful to us despite our unfaithfulness. Hanan is undeserving grace. Sabi po dun sa Old Testament, sa Exodus 33:19, at kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. That is Hanan. At ito pong sinasabing ito ng Old Testament ay pinatunayan, ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kwentong ating pinagbubulay-bulay. Sabi sa Juan 8:10 at 11, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. That is Hanan. At ang ikatlo at huling salita, Rehem, motherly feeling and love. Dito po sa tatlong salitang ito, na definition ng Bible tungkol sa mercy or compassion, itong huli, Rehem, ang pinaka-emotional.
pinaka-romantic, merong talab sa puso. Ang rehem, ang saring salitang ugat na ginagamit sa mother's womb, sa uterus, doon sa bahay bata. Yun din ang salitang ginagamit doon, itong salitang rehem. Kapag ang pinag-uusapan, pasensya na po kayo mga ama ng tahanan, mga fathers. Taas nga ang kamay ng mga fathers. Yan. Pasensya na po kayo, pero ito ay totoo. Kapag ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa pagmamahal, sa tapat na pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagsasakripisyo, sa pagmamalasakit, yun po ay ang tinuturan doon ay ang ina, hindi ama. Pasensya na tayo. Yan ang totoo eh. At yan po ay napapatunayan natin sa nature. Hindi po ba yung inahing manok? Inahing manok ba tag doon? Yung inahing manok, yun ang mangingitlog, yun ang pipisa sa mga itlog. At kapag naging sisiw na itong mga itlog na ito, yung inahing manok din ang nagpapasyal sa mga sisiw, nagpapakain sa mga sisiw. Wala pa po ako nakitang, ano yung lalaki na manok? Tandang. Wala pa ako nakitang tandang na gumawa nun. So mga tuta, di ba yung tuta, siya ay sinilang ng kanyang ina, pinasususo ng ina, inaalagaan ng ina, hindi pwedeng sino mang may lumapit. Doon sa tuta, kapag nandun yung kanyang ina, wala pa ako nakitang asong ama na nagbantay sa kanyang mga tuta. So rehem, motherly feeling and love. Yan po ang isang malalim na kahulugan sa Bible ng mercy o ng compassion. Sa Old Testament, ganito sabi, alam nyo, bihira ito ha. Sa Old Testament, laging father, hindi ba? So yung father image, yung kapangyarihan, pagmamahal ng father. Pero dito po, sa Isaiah 66, 12 and 13, kakaiba. Tingnan nyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog, at ng kaluwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis. At inyong sususuhin, kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod, gaya ng inaaliw ng kanyang ina. Gayon ko aaliwin kayo. Kayo'y aaliwin sa Jerusalem. Ito po ay ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating kasaysayang ating pinagbubulay-bulay, sabi doon sa 1:8-9, nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiwang mag-isa at ang babaeng nakatayo sa gitna. That is Rehem. Ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo'y punong-puno ng Hesed, ng Hanan at ng Rehem. Wika sa 2 Korinto 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Masaya tayong malaman ang ating Diyos, Ama at ang ating Panginoong Jesucristo ay puno ng love in action, ng favor to the unworthy at ng motherly love and feeling. Masaya ba kayong malaman yon? Yes. Masaya tayong malaman na ganito ang ating Diyos Ama at ganito ang ating Panginoong Jesucristo. Pero,
Hindi nagtatapos diyan ang lahat. Pagkatapos na dumating tayo sa ganitong pagkaunawa at pagpapasalamat na mayroon tayong Diyos na Father of Mercies, kailangang mangyari sa atin ang sinabi ni Jesus doon sa Lucas 6:36. Ito ang life application. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa Lucas 6:36, maging maawain kayo gaya ng inyong Ama na maawain. I-practice ninyo ang Hesed, ang Hanan, at ang Rehem. Practice it. Sapagkat maunawain ang Diyos Ama, maunawain din ang Diyos Anak at ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Anak at ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil tayo sumusunod kay Jesus, kailangan din tayong maging maawain, mercy, compassion, hesed, hanan, at rehem. Kapag tayo'y naging maawain, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, alam nyo, mayroon namang nakalaan na napakagandang biyaya. At dito ako magtatapos by quoting Mateo 5:7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kung ipaparanas natin sa ating kapwa ang ating awa, ang ating habag, o kagandahang loob, ipaparanas naman sa atin ng Diyos ang hesed o love in action, ang henan o undeserving love, at ang rehem o motherly love. May God bless us all. Bigyan po natin ng katahimikan ang sakramento ng komunyon na ating pong isasagawa ngayon. Lift up your hearts and give thanks to the Lord our God. Father Almighty, Creator of heaven and earth, you made us in your image to love and be loved. When we turn away and our love failed, your love remained steadfast. By the suffering, death, and resurrection of your only Son, Jesus Christ, you delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. On the night in which Jesus gave himself up for us, he took bread. Give thanks to you, broke the bread, gave it to his disciples and said, "Take it. This is my body which is given for you.
Do this in remembrance of me. When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." So, in remembrance of this, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us. Pour out your Holy Spirit on us and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, until Christ comes in final victory, and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Amen. Gagawin po natin ang pagtanggap sa elemento ng komunyon. Tulad po ng ating practice ay gagawin natin po ito by age group. So yung pong age group ay kukuha nito ng elemento diyan sa baba. Tapos ay tatanggapin na nila ito. I-dismiss sila ni Pastor Nards. Pagbalik nila, susunod naman tatawagin yung next age group. Isimulan po natin sa mga bata. Sa inyo po ang aking hudyat bago ninyo isubong sabay-sabay ang tinapay. Hostia. Okay mga bata, mga anak, hawakan nyo na po ang hostia at ngayon ay ating isubok. Sige po mga bata, mga anak, isubok nyo na po ang hostia. Pagkatapos po ay ihanda ang sige po. Ngayon ay inyong inumin ang katas ng ubas, sumasagisag sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoon. Alam po natin na sinabi ng Panginoong Hesus na hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na mga batang ito. Huwag niyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Pagpalain at ingatan nawa kayo ng Panginoon. Patuloy nawa kayong magsilaki at umunlad sa karunungan sa makadiyos na patnubay at gabay ng inyong mga magulang na nagbibigay lugod at karangalan sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, maaari na magsiupo ang mga bata. Pinat po natin ang mga kabataan.
mga kabataan, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan. Taglayin ninyo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus upang kayo ay makapanagumpay laban sa masamang impluensyang dulot ng makasalanang mundong ating ginagalawan. Sa karangalan at kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Po, maaari na kayo magsibalik sa inyong mga upuan. Kasunod po ngayon ay ang ating mga kabataang may gulang. May young adults. Sige po, maaari nating tanggapin. Tanggapin po natin ang sabay-sabay ang elemento ng komunyon. Mga kabataang may sapat na gulang, pagpalain at ingatan nawa kayo ng ating Panginoon. Patuloy na magliwanag ang inyong mga ilawan mula sa loob ng inyong mga tahanan at maging sa harap ng mga tao sa ating lipunan nang makita nila ang inyong mabubuting gawa at nang sa gayon ay maluwalhati ang ating Diyos Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunod po natin ang mga kalalakihan. Mga kalalakihan ng ating iglesia. Sige po, maaari po nating sabay-sabay na tanggapin na ang elemento ng komunyon. Sa inyo po, mga minamahal na kalalakihan ng ating iglesia, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. Papurihan nawa si Kristo, magpakailan paman. Amen. Tanong po natin ating mga kababaihan. The long doors to
ngayon kasama ng mga seniors, maaari na po nating tanggapin ang elemento ng komunyon. Sa inyo po, aming mga minamahal na mga magulang, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag, upang sa gayon, kayo'y patuloy na magsipamunga sa kapanahunan, katulad ng punong kahoy sa tabing batisan, sa pamamagitan ng inyong matibay na pananampalataya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Just as he died. Po, sa pagkakataong ito ay patuloy natin sasambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Maaari po tayo magsitayo at ihanda po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at ating ipanalangin. Panginoon, salamat po muli sa bahagi na aming pagsambang ito. Patuloy kaming mag-aalay sa iyo ng aming mga kaloob, buhat sa mga pagpapala na sa iyo rin nagmula, Panginoon. Ang dalangin namin, una ay maging malinis ang aming mga puso't kalooban. Sa gayon, ang aming paghahandog na gagawin ay maging katanggap-tanggap sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo mga ito at gamitin sa patuloy na paglago ng Christian Solidarity Fellowship. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
diwa po ng aming inawit. Nawa Panginoon ay madama namin. Hindi lamang sa mga piniling araw at sandali, kundi sa bawat araw na yung nilikha para sa amin, na ang kabutihan mo, ang katapatan mo ay laging hayag sa aming buhay. Ama, salamat nga po, minsan pa, niloob mo na kami magkasama-sama upang minsan pa'y pagpalain mo sa pamamagitan ng iyong mga pinagpalang salita. Nahayag ka po sa aming kalagitnaan na ikaw ang Diyos na mahabagin. Tulungan mo kami na maging mahabagin din. Puspos ka ng kagandahang loob. Tulungan mo kami na magkaroon ng ganitong kalooban. Na sa halip na kami ay tumingin sa kasalanan ng aming kapwa, tulad ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, hindi humusga, bagkus ay umunawa. Ama, patawad po kung nasusumpungan mo ang bawat isa sa amin na nagkukulang sa iyong kalikasang ipinadama sa amin. Patuloy po nawa na madama namin na kami kinakalong mo, niyayakap mo ng iyong unconditional love, upang kung ito ay aming maranasan, maiparanas din naman namin ito sa aming kapwa sa isa't isa. Salamat din po, minsan pa, naranasan namin ang magkasalo-salo sa dulang ng iyong bugtong na anak. Bilang paggunita namin, pag-aalaala namin sa dakilang sakripisyo para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, aming banal na Diyos. Ama, sa mga sandaling ito, masdan mo ang iyong mga anak na sa iyong harapan ay nakatayo, ang iba'y nasa mga upuan. Bilang maalam na Diyos, di man namin ibuka ang aming mga labi, alam mo ang aming mga hibik. Masalamat sapagkat niloob mo na minsan pa ay sumapit sa panibagong karawan ng kanilang mga buhay ang iyong mga anak na narito. Si Tonton noong April 4 at sa araw na ito si Pia. Tunay na napakabuti mo sa kanilang buhay, aming Ama, banal na Diyos. At kung meron man po kaming hinihingin na gift na kaloob mo kay Pia, tunawa ay yung lubos na kagalingan ni Yog. Salamat po, Panginoon, sapagkat nakikita namin yung development, yung pagkilos ng kanyang katawan, ng kanyang mga kamay. Subalit
kami naniniwalang hindi patapos ang ginagawa mo para sa pamilyang ito ng mga makan-umali. Ang banal, salamat din po na nakasama namin si Pastor Jeps at Kim na akala namin na hindi namin makakasama ngayon sapagkat nakadamas si Kim ng hindi magandang pakiramdam. Subalit tunay na ikaw ay isang panalangin lamang ang layo sa amin, na kung kami hindi magsasawang manalangin at sama-sama kaming mananalangin, matatawid namin ang anumang tawirin ng buhay ng mayroong pagtatagumpay. Salamat din po aming Ama Banal na Diyos sa pagtugon mo sa mga panalangin ng iyong mga anak na dati walang trabaho, ngayon may trabaho na. Dati yung mga pamilya na may problema sa pinansyal, ngayon ay maluwag na silang nakakakilos sa kanilang mga buhay. At meron kang mga anak na naghihintay ng iyong mahabang kamay upang sila'y iyong itaas sa panahon ng kanilang panghihina. Amang Banal, igawad mo ang iyong blessing sa iyong mga anak na ito. Sa iyong mga anak na naghahanap ng trabaho, bigyan mo sila ng katyagaan sapagkat kami nananalig na ikaw ay hindi po napapagod na kumilos, gumawa at abutin ang aming mga pangangailangan. Tulad ng aming pananaligan, ikaw ay isang panalangin lamang ang layo sa amin. Amang Banal, salamat po sa iyong iglesyang ito na sama-sama naming itinataguyod, sama-sama naming niyayakap. Salamat po sa pagtitindig mo ng iyong mga anak na nagkakaloob ng kanilang mga talent, treasure, and time. Higit ay ang kanilang buhay, kapahayagan ng pagkadama nila sa iyong pinadamang unconditional love sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po sa bawat isa. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Alam mo na po kung sino sila. At ibalik mo sa kanila, ibuhos mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagpapalang hindi nila kayang isipin, hindi nila kayang bilangin. Upang kung ito'y maganap, hindi lamang sila ang magtaas ng kanilang mga tinig ng pagpupurit, pagpapasalamat, gayon din ang bawat isa na nakakakita nito. Hindi lamang sa loob ng aming tahanan, hindi lamang sa loob ng aming iglesia. Higit sa lahat, ay sa lugar na aming kinabibilangan. Patuloy mo kaming palakasin, patatagin, Panginoon, upang ang mga pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin ay huwag manatili sa amin, kundi ito ay dumaloy sa aming mga kamay patungo sa iyong mga anak na nangangailangan din naman. Ang Banal, salamat po. At sa kabila ng kaguluhan na nararanasan ng aming bansa, gumagawa ka pa rin ng mga bagay na kung ito ang aming titingnan, kung dito kami mapopokus, patuloy naming mararanasan, makikita na ang aming Diyos ay buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na kumikilos ng may kahabagan. Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na patuloy na nanalig at umaasa sa kanyang pagpapala. Amang Banal, salamat po. Minsan pa, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papurit pa sa salamat. Tanging sa iyo lamang, sa makapangyarihang pangalan
ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and To the children of God of heaven, the Lord bless you and keep you. The Lord lift his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift the light of his countenance upon you and give you peace, now and forevermore. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lord, salamat po because as we discuss our doctrines for today, salamat po because your